Show me your way so I can see. I'm here for you, hear me, God. I thirst for you, hear me, God. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I wait on you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm needing you. I need you. Yes, as a my soul yearns for you and no one else. Author and the finisher of faith, hope that overflows, it stills my mind. I'm here for you, hear me, God. I thirst for you, hear me, God. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I wait on you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm needing you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, don't leave me now. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm awesome Let's once more invite the presence of the Holy Ghost in our hearts. To fix whatever that needs to be fixed. Repair whatever is broken in our bodies, our souls, and spirits. He's all powerful. He's a God of comfort, the God who heals. Oh, we call upon you, Lord. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Come, Holy Spirit, change me. Break chains so you can free me. Come down and see me through. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Let the Holy Ghost minister upon you right now. Come, Holy Spirit, change me. Let the strength of the Holy Ghost touch you, heal you, fix you. Come down and see me through. Sing one more time. Sing, church, come down. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Hindi ka pa bautismado ng Banal na Espiritu Santo. You ask of the Lord tonight. Change me. Break chains so If you have been you baptized, can then you need the free me. indwelling of the Holy Ghost. Ask Down Him and see tonight. me through. Ito ang gabi para sa lahat, mga anak ng Diyos na iniiwan
walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the meadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Sailing, I'm sailing home, sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin. Kahit bagyo may dumating, kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin. Hanggang ako'y kunin sa aking paglalayag, sa aking paglalayag. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring angkin. Hanggang ako'y kunin. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone. A blessed evening, everyone. I'm delighted to welcome you on our online GBS this evening. Pinapupurihan at pinasasalamatan po natin ang ating pong Diyos na buhay na siya pong patuloy na nahahabag, nagpapala at nangangaral po sa ating lahat. We would also like to thank our beloved Bishop Louie and Pastor Norma for their tireless guidance and support to our congregation. Ngayong gabi, we will continue discovering more on the parable of the persistent widow. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon. Humingi muna tayo ng gabay po sa Kanya. Luko po natin na ating pumahulot, pikit po natin na ating mga mata. Amang banal na nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan po namin kayo sa gabing ito na bigyan niyo sa amin para minsan pa makapag-aral ng mga salita mo, Panginoon. Inihiling po namin na pakalinisin niyo po, Lord, ang aming mga puso, aming mga isip kung kami man po ay nagkasala at may mga nagawang hindi po kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, ikaw po ang manguna po sa amin. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyo po mga mabuting salita. Ingatan mo rin po ang bawat isa po sa amin na nakikinig. Muli sa iyo po lahat na kadakilaan at kapurihan. In the name of Jesus Christ, Amen. So, brothers and sisters, nung nakaraang pong Webes, ipinakilala po sa atin yung persistent widow at yung pong unjust judge. While the widow's persistency po reminds us to be persistent in our prayer, sa ating pong pananampalataya, of course, habang ito naman pong judge ay nagpapaalala naman po sa atin na bilang mananampalataya, tayo po'y inaasahan maging instrumento po ng hustisya at pagpapalakas din po ng pananampalataya ng iba. So ngayong gabi, let's talk about more of this parable further. Mga kapatid, ang sabi po sa Luke 18:4, and he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God, nor regard man. Ito po yung sabi po ng unjust judge sa kanya pong sarili. For your information, sumunod po ang Luke 18, kung saan mababasa po natin ng parable. Sa teaching po ni Jesus Christ patungkol po sa kingdom at sa Son of Man. Kaya kung babasahin po natin ng Luke 17:20-21, ang sabi po rito, now, when he was asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here, or see there, for indeed, the kingdom of God is within you.
So dito po, nagtanong po sa Lord yung mga Pariseo, when the kingdom of God would come. At sumagot naman ng ating Panginoon that the kingdom was already among them. So this means the king was already present in their midst. Pero pagkatapos po nito, nagsalita po si Jesus Christ sa mga disciples na darating po ang panahon na mananabik po silang makita muli ang isa po sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi po nila ito makikita. And I just want you to know na naghanda po ito ng isang emotional atmosphere, yung po mga salita po ng Luke 17. Mamumuhay daw po ang mga disipulo sa panahon po na ang kaharian po ng Diyos ay dumating na sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Ngunit, hindi pa po lubusang naihahayag sa publiko ang ganap po na pagtatagumpay at glory po ng kaharian pong ito. That is why, hindi lang po ito patungkol sa prayer, ito pong parable in general, kundi ito po ay isang patungkol sa prayer during the waiting period before final justice. So the disciples would live between two comings of Jesus Christ. Ano po ibig sabihin? Jesus came first in humility, in suffering, rejection, and death. Pero darating po siya muli in glory, judgment, and in final vindication. Ito po yung tensyon ng discipleship. Believers live between the first coming and the final, or ito pong second coming. The kingdom is already present because Jesus Christ has come. Ngunit, hindi pa po ganap na nakikita ang kaharian po ng Diyos dahil nananatili pa rin po ang kawalan ng katarungan. May mga tumututol pa rin po sa Diyos at yung kanya po mga lingkod ay patuloy pa rin pong humihingi ng katarungan at pagliligtas. Kaya po ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 11, this same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. So this means, hindi po dapat iniisip ng mga disciples that waiting cancels the promise. Why? Because the King has come and the King will come again. In which kailangan po ng mga disciples ng endurance dahil alam po ng Lord kung ano po ang haharapin po nila. They would face persecution, they would face rejection, injustice, yung pong spiritual exhaustion, haharapin din po nila yan, and yung pong delayed vindication. Kaya, hindi po sila binigyan ng mababaw na expectation po ng Lord na tatanggalin ng kanilang pagsunod ang lahat po ng suffering agad-agad. Rather, hinanda po sila ng Diyos to endure. Kaya po ang sabi po ng Lord sa John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. So this means, tribulation is real, but it is not final. At kailangan po ng mga disciples ng faith na kayang tumagal sa pressure. Kailangan din po nila ng prayer life na hindi po babagsak when justice seemed delayed. Meanwhile, in Luke 18:1, sumulat po si Luke, ang sabi po rito, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Katulad po na napag-aralan po natin last time about the widow's persistent prayer, apparently, ang prayer po ay kabaliktaran po ng losing heart. Kapag ang isa pong mananampalataya keeps praying, faith is still breathing. Pero, once na namatay na po ang prayer, dahil sa discouragement, faith is already under attack. That is why, sinabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Seemingly, yung pong persistence ng widow, ang siya naman po naging halimbawa para sa mga disciples who must keep praying to God during delay.
Sa madalit sabi, ang issue is not whether God is faithful. The real issue is kung mananatili bang tapat yung po mga disciples habang naghihintay. Sa kadahilanan pong ito, sinabi po sa Hebrews 10:36, "For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise." In other words, binigay po ng Lord ang parable na ito dahil alam po niya that delay can weaken even real disciples. Therefore, the church must keep praying, the church must keep trusting, and keep waiting for the Son of Man. Why? Because delayed justice is not denied justice. Kaya lang, ang pinakamahirap na parte po sa pananampalataya ay hindi po yung naniniwala ka na kayang sumagot po ng Diyos kundi yung patuloy ka bang maniniwala kahit na hindi pa po sumasagot at tumutugon po ang Diyos. Yan po ang pinakamahirap sa lahat. Kaya sabi po sa Luke 18:4, "And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I do not fear God nor regard man." Mga kapatid, pinakita po ng talatang ito yung pong painful space of delay. Yung pong phrase, "for a while," ay maaaring nagmumukhang maliit. It seems small, pero mabigat po pala ito spiritually. Dinidescribe po nito yung pong space sa pagitan po ng prayer at ng sagot. Sa gitna po ng crying at ng vindication. At sa gitna po ng pangangailangan at ng visible intervention. Hindi po humingi ng luxury yung balo. Hustisya po ang hinihingi niya. Yet, the judge would not for a while. Ibig sabihin, nagpatuloy pa rin po yung problema po niya even after she made her request. Active pa rin po yung kalaban. Nandun pa rin po yung sakit. At hindi pa rin po nare-resolve yung kaso po niya. At dito po madami po ang nag-i-struggle. Hindi po yung paniniwala that God is able, kundi yung pong sakit sa pagtatanong kung bakit hindi pa rin po siya kumikilos. The painful middle is where faith is stretched. Ang masakit po at mahirap po na yugto sa gitna po ng panahon kung kailan iniuunat at sinusubok po ang pananampalataya. Nangangahulugan ito po na hindi po parating yung pong pagsubok ang sumisira ng pananampalataya po natin, kundi kung minsan ang sumisira po ay yung pong haba or duration ng pagsubok. Kaya hindi po pirming yung unanswered prayer ang pinakamasakit sa lahat. Kung minsan, yung pong pag-aantay pagkatapos ng prayer. Maaaring makasurvive po ang isang tao sa unang atake, sa unang disappointment, o yung pong unang season ng sakit. Pero kapag nagpatuloy po ang sitwasyon, nagsisimula pong magtanong ang puso ng mas malalim na tanong. Lord, gaano pa po katagal? Yan po yung nagiging iyak nung kaluluwa. Nakita niyo po si David, he prayed this way sa Psalms 13 verse 1. Basahin po natin. How long, O Lord, will you forget me forever? Yan po ang lingwahe ng isang mananampalatayang naniniwala pa rin naman po sa Diyos, pero nasasaktan po sa ilalim ng pagkakaantala. That is why delay becomes dangerous when it makes the heart suspicious of God's goodness. At yan po yung nangyari sa balo. She was living in the painful middle. Bakit ko po sinabi? Totoo po kasi yung problema niya. Tunay po yung kalaban niya. Tunay din po yung iyak niya para sa hustisya. Tunay din po yung judge na nag-delay. At higit sa lahat ay totoo at tunay po yung kanyang panahon ng paghihintay. At napakahalaga po nito mga kapatid. Bakit? Kasi po, hindi po siya pinresent po ng Lord bilang isang impatient or greedy na tao. Hindi po siya nagrereklamo dahil sa isa pong maliit na inconvenience.
Ito po ay sa kabila na siya po ay isang vulnerable na babae na nangangailangan ng hustisya at hindi po imaginary yung delay po niya. And even despite that her pain is not exaggerated, yet patuloy po siyang lumapit sa judge. Thus, faith does not deny the reality of pain. Hindi po nagpapanggap ang pananampalataya na wala po ang kalaban. Hindi rin po sinasabi ng pananampalataya that everything is fine, na kahit hindi pa nare-resolve yung kaso. Sa halip, ang sinasabi po ng pananampalataya is that kahit na hindi ko pa nakukuha ang hustisya, I will keep coming. So this mirrors Habakkuk chapter 2 verse 3. Ang sabi rito, though it tarries, wait for it because it will surely come. Uulitin ko, it will surely come. It will not tarry. The promise may tarry, pero hindi po ito nagsisinungaling. Kaya po ang tanong po sa bawat isa po sa atin ay napaka-personal. Magtitiwala pa rin po ba tayo for a while season? Mananalangin pa rin po ba tayo when the answer is delayed? Or maniniwala pa rin po kaya tayo when nothing has changed, wala naman nagbago? O dili kaya sasamba pa rin po kaya tayo when the adversary is still standing? O makakapaglingkod pa rin po kaya tayo when justice has not yet appeared? At patuloy pa rin po ba tayong aasa kahit na nanatiling tahimik ang langit? Kayo lang po ang makakasagot niyan. However, basahin po natin ang Daniel chapter 10 verses 12 to 13. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. Narinig yung mga salita mo, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. So pinakita po nito na yung pong panalangin or prayer po ni Daniel ay narinig na po mula pa nung unang araw. Kahit na na-delay po yung tugon. Now, what does it imply? Ibig sabihin yung pong unseen delay does not mean unheard prayer. Maaari po palang kumilos po ang Diyos kung saan hindi pala natin nakikita. Same po sa John 11:5-6. Mahal po ni Jesus kay si Lazarus, si Martha at si Mary. Yet He stayed for 2 more days. Kung mapupuna po ninyo, nandoon pa rin po yung pag-ibig even in the delay. Why? For the delay did not mean denial. It prepared a resurrection. Therefore, the hardest part of faith is not believing that God can answer. It is continuing to believe when God has not answered yet. That is why ang tinuturo po sa ating lahat is that delay must not become defeat. Tandaan po natin na sinabi po sa Habakkuk na may appointed time ang vision. At tinuro din po ni Daniel na sagot po is already released before it is seen. Same with Lazarus na tinuturo po sa atin na maaari mag-delay po si Jesus Christ because He is preparing greater glory. Kaya po sinabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. Sa makatuwid, God's delay is not God's denial, and His silence is not His surrender. Kaya po, pagdating doon sa sinasabing for a while season, ay huwag po tayong huminto in praying, do not lose heart, at huwag po nating ililibing ang ating mga pananampalataya in the grave of waiting. Yes, totoo at tunay po yung delay. Pero lagi po natin baka tatandaan that God is still righteous. Now, going back to the widow, yung iyak po niya, ito pong balo nito ay hindi po mababaw o makasarili. Hindi po siya basta annoyed lang doon sa inconvenience. Imagine, siya po ay nagdurusa sa ilalim po ng kawalan ng hustisya.
Ang iyak po niya ay lingwahe po ng isa pong sugatan na tao na naniniwala pa rin na justice mattered. At pinakikita po nito na ang tunay po na pananampalataya does not deny real pain. So hindi po nagpapanggap ang pananampalataya na wala pong kalaban. Hindi po ganon. Bagkus ay dinadala po ng pananampalataya yung pong kaso before the place of judgment. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 17, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. I just want you to know na hindi po nau-offend ang Diyos kapag dinadala po ng isang sugatan na tao ang kaso po nila sa kanyang harapan. Dahil humihingi lang po siya ng hustisya, ng proteksyon, ng vindication, ng righteous judgment at ng deliverance mula po sa kanyang kalaban. Ang problema po kasi sa panahon po natin, mga kapatid, mali po kasi ang paggamit po ng persistence in prayer ng iba pong tao. Ginagamit po nila ito to feed greed. So ito po pala'y napakalayo po sa balod that was rooted in righteousness. Gusto niya lang po na manalo po ang hustisya na sumasalamin po sa Proverbs 21 verse 15. It is a joy for the just to do justice, but destruction will come to the workers of iniquity. Mga kapatid, hindi po makasariling pagmamanipula yung pong pagpupursige po niya. Ito po ay isang righteous appeal. Hindi niya naman pong sinabi, give me more than I deserve. Wala naman po siyang sinabing ganun. Ngunit ang sinasabi lang po niya is, do what is right. Ibig sabihin, ang tunay po na kingdom prayer ay hindi po nakatuon sa sariling kagustuhan o kasakiman, kundi sa katwiran po ng Diyos at sa pagtupad po ng kanyang kalooban. Just imagine, halos completely powerless po yung balo. Siya po ay nakatayo sa isang sistema na mayroon pong authority para tulungan po siya. Pero wala naman pong compassion para kumilos ng mabilis. At ito din po yung masakit na kondisyon ng ibang mga mananampalataya sa panahon po natin. They are right, but still delayed. Wounded, but still waiting. Crying, but still unheard by people. Brothers and sisters, paulit-ulit pong sinasabi po ng Biblia ang concern po ng Diyos para sa mga vulnerable. Ang sabi po sa Psalm 68 verse 5, a father of the fatherless, a defender of widows. Maaaring baliwalain po ng sistema ng tao yung balo, but God does not. At ang matindi po dito, she had one powerful thing. Ano po ito? She had a cry that refused to die. Wala man po siyang impluensya, meron naman po siyang persistence. Maaring wala po siyang social power, pero meron naman po siyang banal na pagpupursige. That is why, hindi man niya po kontrolado ang judge, hindi po siya pumayag na sumuko sa kanyang kaso. At dito po naging makapangyarihan yung balo. Paano? Wala po yung lakas niya po doon sa kung ano po ang meron siya. Ang lakas niya po ay nandoon sa kung ano po yung ayaw niyang mawala. Hindi po siya pumayag to let delay bury her faith. And this faith is what Jeremiah 33:3 confirms. Call to me and I will answer you. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita and show you great and mighty things which you do not know. That means her delay did not become defeat. The judge delayed her, yes. The adversary opposed her, yes. And the system ignored her, yes. But she kept coming, she kept crying, and kept believing justice mattered. Therefore, delay becomes defeat only when it kills faith. But as long as buhay po ang prayer, buhay po ang panalangin mo, nangangahulugan na humihinga pa rin po ang pag-asa. Kaya po sinabi sa Galatians 6:9, we shall reap if we do not lose heart. Sa makatuwid, ang faith can accept being delayed without being defeated.
That means you are not defeated while your faith still knows how to pray. Maaaring nakatayo pa rin ang kalaban, hindi pa rin po nakikita yung mga sagot or tugon, hindi pa rin nare-resolba ang sitwasyon, pero kung ang iyo pong pag-iyak ay umaabot pa rin po sa Diyos, hindi pa rin po patay ang iyong pananampalataya. Delay may test you, but it does not have to conquer you. However, there are many dangers of misinterpreting delay. Ano-ano po yan? Isa-isahin po natin. First, ang delay po speaks dangerous lies to the heart. At gusto ko po malaman po ninyo na ang delay po is not silent. Madalas po itong bumubulong ng mga false interpretations patungkol po sa Diyos, sa prayer at sa kinabukasan. That is why pag hindi po kaagad dumating po ang sagot, magsisimula po ang puso na makinig po sa mga kasinungalingan po nito. Katulad na, wala naman pakialaman Diyos sa iyo. Hindi naman gumagana yung prayer mo eh. Wala naman nagbago. Nananalo pa rin yung kalaban ko. Wala na, nakalimutan na ako ng Diyos. At wala namang kwenta yung pag-aantay ko eh. Kaya po, spiritually dangerous po ang delay. Why is this? Because it does not only test patience, it tests theology. That is why, maaari po magsimula po ang isang tao na nandoon po ang kumpiyansa sa Diyos. Ngunit, ang matagal po na paghihintay ay maaaring unti-unting tumukso sa tao na unawain po ang Diyos batay sa katahimikan po ng kanyang sitwasyon. Sa halip na sa katotohanan po ng kanyang kapangyarihan. Katulad po ng experience po ni David nung sinabi niya, "How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me?" Sa Psalms 13 verse 1. Hindi po siyang atheist, ito po si David, kundi siya po ay isa pong mananampalataya wrestling with delay. Posible po kasi maging isang false preacher ang pain at turuan po ang puso ng tao na magduda. What God has already revealed about Himself. At yan po ang peligro. Now, second danger, delay can turn into spiritual exhaustion. Sa paano pong paraan? Ang sabi po ni Luke, Jesus gave the parable so that people would always ought to pray and not lose heart. Sa verse 1 ng Luke 18. So this means, alam po ng Lord na kaya pong i-drain ng paghihintay ang kaluluwa. Why? Hindi lang po kasi unanswered prayer ang issue. Kundi pati rin po yung kung ano po yung kayang gawin po ng unanswered prayer sa loob po ng isang mananampalataya. So kung tutuusin, nung na-delay po yung balo, pwede naman po siyang tumigil na sa pagpunta sa judge. Pwede naman niyang sabihin na wala naman nangyayari, pero patuloy pa rin siya nagpunta. Why? Because delay did not defeat her faith. Where in Galatians 6:9 gives the same warning. Ang sabi rito, in due season. Meaning, meron pong season of harvest ang Diyos. Pero ang mga mananampalataya po ay hindi po dapat manghinawa bago pa man dumating po ang panahon na yun. Meanwhile, let's go to the third danger. Ito pong losing heart is not always loud rebellion. Ano po ibig sabihin? Mga kapatid, meron po mga pagkakataon na ang tinatawag po na losing heart ay hindi po mukhang hayagang pagtalikod or pagtanggi po sa Diyos. Kung minsan, ito po ay nasa mga mananampalataya na wala na po ng panalangin. Sa mga believer na may pinahinang expectation, sa mga tao na may emotional po na pamamanhid, or meron pong tahimik na bitterness, or naglilingkod na wala naman pong spiritual fire, or dumadalo ng church while inwardly fainting. Ibig sabihin, a person can still be physically present in worship. Pwede po mangyari, but spiritually tired in the heart. He may still sing but no longer expect. He may still serve but no longer burn. Or maaaring still attend church regularly but no longer cry to God with living faith. Kaya ang sabi po sa Proverbs 13 verse 12, hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Deferred hope can make the heart sick if the heart is not anchored in God. Ano po ibig sabihin?
Ang pag-asa pong matagal na po na hindi po natutupad ay maaari po yan magdulot po ng panghihina po ng loob kung ang puso po ay hindi po nakasandig po sa Diyos. Pangapat po na danger. The danger is not only outside the believer. Brothers and sisters, sa kwento po, yung pong kalaban po ay nasa labas po ng balo. Pero yung pong discouragement could have attacked her heart. Sinalakay po ng kalaban yung kaso niya, pero yung pong delay ang sumalakay naman po sa pananampalataya niya. Sinalakay po ng kawalan ng hustisya yung pong kanyang emosyon. Sinalakay din po ng pagiging tahimik yung kanya pong kumpiyansa. And most of all, yung pong paghihintay po ay sinalakay din po ang kanyang panalangin. Madalas po kaysa sa hindi, totoo pong nangyayari po ito sa isa pong buhay ng Kristiyano. Maaaring sumasalakay po ang kaaway sa pamamagitan po ng mga external circumstances. Pero yung pong mas malalim po na labanan ay nangyayari po pala sa loob. Paano? Sa pamamagitan po ng pagtatanong. Magtitiwala pa rin po ba kaya ang isang mananampalataya sa Diyos? Magpe-pray pa din po kaya siya? O dili kaya ay maniniwala pa rin po kaya siya that justice matters? Alam niyo po, ang sabi po sa Isaiah 40 verse 31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength." That means waiting can weaken the heart when done in unbelief. But waiting on the Lord can renew strength. Yung pag-aantay po sa Diyos, kaya mag-renew ng kalakasan yan. So therefore, do not let the length of the waiting season become stronger than your confidence in God's character. Yes, maaari mahaba po yung delay, but God is still righteous. Hindi man po nakikita ang sagot, but God is not absent. Maaring nakatayo pa rin po ang kalaban, but He is not final. So in short, delay must not become defeat. Keep praying, keep believing, and keep coming to God. Why? Because God's delay is not God's denial, and His silence is not His surrender. So furthermore, sa Luke 18:5, ang sabi ng judge, "Yet because this widow troubles me, I will avenge her." Ang sabi niya. So dito po lumabas po yung tunay na puso ng judge. Mga kapatid, hindi po siya pumilos because he suddenly became righteous. Hindi po ganun. Hindi rin dahil na-realize niya na yung pong widow deserve justice. Lalong hindi rin po siya kumilos dahil natakot po siya sa Diyos. Kundi siya po ay kumilos because the widow became inconvenient to him. Yung pong persistence po ng balo ang nag-disturb po sa kanyang comfort and interrupted his peace. So this means the judge finally does the right thing, but for the wrong reason. Nagbigay po siya ng hustisya. Hindi po dahil sa gusto niya ng hustisya, kundi dahil gusto niya pong tumigil yung balo from troubling him. Kumbaga sa salita po natin, sa panahon natin, gusto niya tumigil na yung balo na kinukulit po siya. So sa kabuuan po, he was moved by annoyance. Na-pressure po siya sa persistence ng balo. Lumilitaw na gusto niya po ng relief. Ayaw na po niya maabala. So this implies that the judge was still selfish even when he finally acted. Could you imagine that? Why is this? Dahil hindi po ito pinanganak out of compassion, kundi ito po ay pinanganak out of self-preservation. Hindi naman niya po iniisip na sobra na po yung paghihirap ng balo. Wala naman pong ganon. Kundi ang iniisip niya, masyado na ako naaabala sa balo na ito. Masyado na itong storbo sa akin. Masyado na itong akong ginugulo nito. Panay ang kulit sa akin nito. At alam niyo po, ito pong judge na ito represents human corruption. Hindi po ng isang divine character. Why? Hindi naman po kasi siya kumilos mula po sa righteousness. Hindi niya po gusto ang hustisya or yung pong care para sa balo. O natakot po sa Diyos. Hindi rin po siya nagpakita ng compassion or nagsisi sa kanya pong korupsyon. So malinaw po kasi sinabi ng verse 2 na siya po ay isang tao who did not fear God nor regard man. So we may observe na parehas po na vertical at horizontal po ang problema. Wala na nga po siyang reverence patungo sa Diyos
wala pa rin po siyang compassion toward people. Siya po ay isang hukom na wala pong hustisya, isang ruler na wala pong righteousness, at isang authority na wala naman pong habag. Kaya po ang sabi po sa Proverbs 29 verse 7, the righteous considers the cause of the poor, but the wicked does not understand such knowledge. Hindi po kinonsidera ng judge yung pong dahilan ng balo dahil ang puso niya po was morally cold. Pero ang Diyos po ay hindi po katulad ng unjust judge na ito. The judge was unjust. God is righteous. The judge was selfish. But God is faithful. Yung judge po was annoyed. But God is compassionate. Nag-delay po yung judge dahil wala po siyang pakialam. Samantalang ang timing po ng Diyos is never indifference. Kumilos po yung judge para i-preserve po yung sarili po niyang comfort. Pero ang Diyos po ay kumikilos mula po sa covenant love. Kaya po ang sabi po sa Psalms 103 verse 13, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Mga kapatid, God does not answer His people because they irritate Him enough, kundi siya po ay sumasagot because He loves them. He hears them and is faithful to His own character. And in view of this, ang sabi po sa Luke 18:7, and shall God not avenge His own elect, who cry out day and night to Him, though He bears long with them? So yung pong phrase, shall God not, ay nag-e-expect po ng sagot na surely He will. Ano po ibig sabihin? Jesus is arguing from lesser to greater. Kung yung pong wicked judge eventually ay nagbigay po ng hustisya sa isa pong balo na hindi naman po niya mahal, how much more will the righteous God vindicate His own people? Ano po ibig sabihin nito? Hindi po ito isang comparison kung saan nagmumukhang reluctant po ang Diyos. Kung hindi, ito po ay isang contrast kung saan mas mangingibabaw po ang Diyos na trustworthy. Kaya po sa Deuteronomy 32 verse 4, ang sabi po rito, for all His ways are justice, a God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Yung pong His own elect, ang siya pong nagbago ng lahat. Mga kapatid, wala pong relasyon yung balo sa judge, pero ang mga mananampalataya po belong to God. Lumapit po yung balo sa isang reluctant official, while ang church po ay lumalapit po sa isang mapagmahal na ama. Just imagine, lumapit po yung balo para lang mapansin, pero alam na po ng Diyos kung sino po yung sa Kanya. That is why ang sabi po sa Matthew 10:30, but the very hairs of your head are all numbered. Alam niya, alam ng Diyos kahit yung bilang ng buhok natin. That means God's people are not invisible to Him. Hindi na po natin kailangan pilitin po ang Diyos na mapansin po tayo. But rather, kilala niya po tayo. Kilala niya po kayo. Kilala niya po ako. We are loved and remembered by Him. So therefore, prayer does not force love out of God. Kundi ang prayer po approaches the love already in God. The widow's persistence overcame the judge's annoyance. But the believer's persistence rests in God's affection. Ang pagtsatsaga po ng balo ang dumaig po sa inis ng hukom. Samantalang ang panalangin naman po ng mga mananampalataya ay pinahahalagahan po ng Diyos. Hindi po tayo nagpe-pray to make God compassionate, kundi tayo po ay nagpe-pray because He is compassionate. Hindi po tayo umiiyak to awaken God's concern, kundi tayo po yung umiiyak because His love has already opened the door. As Hebrews 4:16 says, let us therefore come boldly to the throne of grace. So yung pumbalo came before a cold judge, but we come before a throne of grace. In fact, ang sabi sa Habakkuk 2:3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries,
wait for it because it will surely come. It will not tarry. Dito po si Habakkuk po was struggling with the mystery of God's timing. Nakita niya po yung violence, yung injustice, yung pong wickedness, and yung pong judgment nakita niya. Yet, God's answer did not seem immediate. At katulad po ng balo, si Habakkuk po ay namuhay in the tension between a righteous God and a world where injustice seemed active. Ang sagot po ng Diyos was not, there will be no waiting. Sa halip, ang sagot po ng Lord is, the vision is yet for an appointed time. In other words, delay does not mean absence of divine purpose. Kundi ang delay po may simply mean the promise is moving toward God's appointed moment. Mukha man delayed po yung vision para mabagal po yung pangako, maaaring hindi pa po dumadating yung po sagot according to man's schedule, but the vision is not lying. God's promise is moving toward its appointed fulfillment. Kaya lang po, ang nakakalungkot, madalas po kasing inuhusgahan po ng mga mananampalataya ang katapatan po ng Diyos ayon po sa bilis po na sagot o tugon po sa Kanya. Whereas, ang tinuturo po sa atin na hindi po nasusukat ang katapatan po ng Diyos sa pamamagitan ng orasan po ng tao. Meaning, the promise may tarry, pero totoo pa rin po ito. Maaring pakiramdam po natin, mabagal po ang sagot, but it is still certain. Kaya nga sinabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Ano po mapupuna po niyo? It is not always in our time, but in its time. That means, hindi po siya concerned with answering, kundi siya po ay concerned with answering at the right time, in the right way, for the right purpose. At malaki po ang pagkakaiba po niyan between human timing and the divine timing. Madalas po sa tao, it is late, it is delayed, hindi na ito mangyayari, or mabagal ang Diyos. Pero sa Diyos, alam niyo po, it is appointed, it is scheduled, it will speak, at siguradong ito po ay darating at mangyayari. Simply put, yung mukhang delay po sa atin may be divine scheduling to God. What feels late sa ating po mga emosyon may be perfectly timed in God's wisdom. Kaya po sinabi po sa Isaiah 55 verse 8, For my thoughts are not your thoughts, nor your ways are my ways. Therefore, we must not reduce God's timing to our emotional urgency. Bakit po? Kasi po God sees the end from the beginning. Nakikita po niya yan. Sa madalit sabi, do not call God unfaithful just because He does not follow your calendar. Mga kapatid, yung pumbalo was delayed by an unjust judge. Pero ang mananampalataya po is never delayed by an unjust God. Tandaan po natin, ang human or ang tao po ay maaari po manggaling sa indifference, sa korupsyon, or sa kahinaan. Pero lagi nating alalahanin na ang divine delay is governed by wisdom, mercy, and sovereignty. Kaya po sinabi po ng Psalms 27 verse 14, Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. I just want you to know na ang waiting po is not wasted when the Lord is the one being waited upon. Ang paghihintay po ay hindi po kailanman masasayang kung ang Lord naman po ang ating pong inaasahan. Alam niyo po kasi ang panganib po ay yung pong posibilidad ng ating pong pagbintangan na po ang Diyos ng maaga sapagkat hinatulan na po natin yung takbo ng kwento bago pa po ito sumapit sa kanyang tinakdang oras. So sa madaling salita, if God appointed it, delay cannot cancel it. Tinuturo po sa atin ng widow to keep coming. Si Habakkuk po, tinuro sa atin to keep waiting. Ang pananampalataya po ay tinuturo po sa atin to keep believing. God's delay is not God's denial. His appointed time is stronger than your present waiting. At dito po nagtatapos ang second part ng parable ito. Tandaan po natin, ang delay is not denial, it is not final. Sa pagkakataon pong ito, yuko po natin na ating pumaulo, tayo po magpasalamat po sa Panginoon. Alam ko po marami po tayo natutunan. So patuloy po tayong pinapaalalahanan po ng Diyos. Kaya muli, tayo po manalangin sa Kanya. Heavenly Father, kami po'y lumalapit po sa inyo ngayon na buong puso na nagpapakumbaba.
Salamat po sa mga paalala po ninyo ngayong gabi na ang paghihintay po ay hindi po kailanman masasayang. Kung ikaw, Panginoon, ang aming pong inaasahan. Patawarin mo po kami sa mga panahon na kung minsan kami po'y naiinip, nadadala, at natatakot to the point na pinangungunahan kami po ng hopelessness. Instead na asahan po ang appointed time mo. Lord, linisin mo po ang aming mga puso mula po sa mga pagdududa, even sa anxiety. Give us grit to keep coming, keep praying. Bigyan mo kami ng kapayapaan to keep waiting for your vision. And through faith, give us a strength to keep believing in your goodness. Muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bukas. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kadakilan at kapurihan. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise God! Alam niyo po, ito pong mensahe nito is truly encouraging. So mga kapatid, huwag po nating husgahan ang ating katayuan ngayon dahil lamang sa panalangin po na hindi pa po natin nakukuha. Kundi, let us put our hope at ang ating pong pananampalataya in the Lord. Alam niyo po, naririnig niya po tayo at may plano po ang Diyos po sa atin. Habang sa atin naman po mga first-time viewers, maaaring nakakaramdam ka ng hopelessness ngayon, or meron kang prayer na hindi pa nasasagot, or may hinihingi ka sa Diyos, pero parang wala naman nangyayari. It may be hard to understand, pero alam niyo po, God is here. At hawak niya po yung sagot. Alam niya kung gaano ka naghihantay ng mahabang panahon. And He knows how long your waiting season has been. Alam niya po yan. And He definitely is able to give you anything according to His will. Ngunit kapatid, persistent faith po ang kailangan. At ito po'y magsisimula once you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po ng sinabi ng talata that we're saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Perhaps ang iba po sa inyo, alam ito because this is a common knowledge, public knowledge po ito. Ang iba po ay naniniwala po dito. Pero alam niyo po, ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at sa paniniwala, kundi ang gospel po ay sinusunod. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. So we are going to ask for forgiveness, we are going to confess our sins, at naniniwala po ako kung pakiramdam mo, napakarami mo nagawang kasalanan sa ating patong-patong mabibigat na kasalanan, but for as long as andoon po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po ang tinitignan ng Panginoon. Hindi nakalipas mo, nakaraan mo, yung pagkatao mo, ang tinitignan ng Panginoon yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend,
the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung death to sin. And that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ipapatayin natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo naman ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism in the name of Jesus Christ. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magmuli. So sa atin naman po, papasok ang ating transformation, ang ating mong regeneration sa madalit sabi. Tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit po natin magbago, 1-2 buwan, perhaps bad habits, vices, bad attitudes, or kung ano-ano po mga hindi maganda na nagagawa natin, pinipilit natin magbago, pero sa sandaling panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po natin ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin pumaulo, and please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, andun yung taos puso na tayo po humingi ng tawad sa Panginoon, tayo po nagsisisi po ng ating mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, you can directly message us sa ating mga FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin ngayong gabi. Huwag po natin kalilimutan, every season of waiting has a purpose sa kamay po ng Diyos. See you again next Thursday, 7 p.m., same channel, para sa isa na naman pong gabi na pag-aaral po ng salita po ng Diyos. So God bless every one of you, and to God be all the glory.